Magandang araw mga boss, dito na ako sa last part na pini-PMS ko na sasakyan ni customer. Bago ko kalasin yung gulong para ma-check up ko yung brake pad niyan, nilagyan ko ng tubo sa ilalim tsaka ako ngayon inangat-angat para malaman ko kung may problema sa bearing, ball joint at saka absorber. Dahil sa okay naman, dito naman ako sa pag-check up ng rack end, tie rod, suspension bushing, ng upper arm at lower arm, tapos yung steering nito. Dahil sa okay naman siya mga boss, wala naman siyang kalog, pwede ko nang tanggalin itong gulong. Tandaan nyo mga boss, kapag nag-check up kayo ng gulong nyo at inuga-uga nyo yan, dapat wala siyang galaw yung gulong mo, wala siyang play, ibig kong sabihin. Importante na hindi umuuga itong gulong mo or wala talaga siyang kalog. Yan yung laging sinasagot ko sa inyo pag kayo'y nagtatanong sa akin na sinasabi nyo na meron kayong nararamdaman na ingay dito sa sasakyan nyo sa harapan. Kaya mas the best, kayo muna yung mag-check up ng sasakyan nyo para malaman nyo agad kung malaki yung gastusin or hindi. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nakita nyo naman tinanggal ko na yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Hugutin ko na ngayon itong brake caliper ni customer dahil nga sa i-check up ko yung preno nito or itong brake pad niya. Inangat ko na itong brake caliper. Kung napansin nyo medyo mahigpit bunutin itong brake caliper mga boss pero yung brake pad niya kung makikita nyo makapal pa yan. Pag ganyan mga boss, yung sliding pin lang ang laging problema nito eh. Hindi naman yan sa piston dahil wala namang reklamo si customer na naninikit itong preno niya. Unang gagawin ko dyan, linisan ko muna itong brake pad. Dahil sa makapal pa naman yan, niliha ko lang yan mga boss para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng lining ng brake pad ni customer. At kung may budget pa kayo mga boss, pwede nyo gamitan ng brake cleaner yan, itong brake pad niya. Isprayan nyo lang naman yan para kung may malagkit na kumapit or langis dito sa brake pad, ma-wash out siya. Ito naman mga boss yung sliding pin ng brake caliper ni customer, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagtanggal dahil nga sa hindi ko napansin, hindi ko pala siya na-play. Ilagay ko na yan mga boss. Nakita nyo kung paano ko naman ilagay itong sliding pin. Itutusok nyo lang naman yan dito sa tenga ng brake caliper nyo. Ayan kung makita nyo. Kapag ganyan kasi na matigas kung hinuhugot itong brake caliper mga boss, yung sliding pin yan, matik yan, inaano ko na, nilalagyan ko na siya ng grasa after ko siyang malinis. Kabilaan yan, taas baba, ibig kong sabihin. Ayan kung makita nyo. Sa paglagay naman itong sliding pin mga boss, pag may grasa na yan, medyo madulas ikabit itong sliding pin. Minsan kasi mga boss, ang nagpapatagal dyan, yung boot nitong sliding pin, umiipit siya. Kaya dapat may pantay nyo, may pasok nyo sa goma para hindi kayo mahirapan. O kita nyo, madali ko lang na ipasok kapag naipasok ko na ng maayos sa goma. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa rotor disc, isprayan ko yan ng brake cleaner. Para kung may kumapit na langis or malagkit dito sa rotor disc nyo, mawash out nitong brake cleaner. At kung gusto mo naman punasan ng basahan itong rotor disc, pwede rin. Kung ayaw mo naman siyang punasan, pwede rin yan mga boss kung talagang wala kang basahan dyan. Kasi minsan may nagtatanong pa rin sa akin, bakit ba kailangan papunasan yung rotor disc? Diskarte nyo na yun. Minsan kasi yung trabaho mga boss, conforme yan sa gumagawa eh. Kahit sabihin mo pa na kumpleto ka pa sa tools, lahat ng mga gadget nasa iyo na lahat ng special tools, palagay na natin, conforme pa rin yan. Ang tanong, nawala ba yung sira ng ginagawa mo? Kaya kung pupuntusan nyo lang ako sa mga maliliit na bagay, marumi naman yan gumawa, hindi ko naman winawasing itong sasakyan bago ko simulan yung trabaho mga boss eh. Pati ba naman yung paggawa? Saan ka naman makita mekaniko doktor na doktor ang dating nakaputi, puro grasa talaga yung pag hinawakan mo, puro kalawang yan. May putik, may alikabok, minsan nga may tae pa yan. Kung kada gawa ko, maghuhugas ako ng kamay, dinapasmanapan ako. Siyempre, nagpupunas lang ako ng kamay na hindi maiwasan yung marka ng dumi nandyan sa kamay ko. Sana minsan lagyan mo rin ng sustansya yung mga sinasabi mo. Ang pangit naman kasi kung nagsasalita ka lang or nagko-comment ka, yung may masabi ka lang, lagyan mo naman ng kaunting talino para pag nabasa ng anak mo o kaya ng magulang mo, hindi nakakahiya. Nakita nyo mga boss na ilagay ko na itong brake pad at siyempre marami na akong bidyong ginawa dyan. Alam nyo na kahit sa panonood nyo lang nakita nyo kung paano ko inilagay itong brake pad. At nang mailagay ko itong brake caliper at lumapat yan, inilagay ko naman yung 2 bolt. Tapos ginamitan ko na ng socket wrench number 14. Tsaka ako ngayon hinigpitan ng maayos. At bago nyo ilagay yung gulong, siyempre naman dapat yung manibela niyan nakasentro na. Para pag inilagay mo itong gulong, hindi ka mahirapan, diretso lang siya.
Alam niyo mga boss, bisa naintindihan ko naman yung mga nagko-comment sa akin ng may paninira eh. Dahil sila yung mga tao na ayaw nilang makitang itinuturo ko yung ganito. May nagchat nga sa akin dahil nga daw sa ginagawa ko, lumiliit daw ang kita ng mekaniko. Sus, hindi ko naman nilalahat, hindi nga kayo kikita. Ang problema naman, kawawa naman sa gastos yung customer. Kahit na ang liit ang nasira eh, lumalaki yung ginagastos nila. Nakita yan ng dalawang mata ko. At na-experience ko yan, na gumastos sila ng malaki na yung sira, hindi naman nawala. Kaya doon sa nagagalit sa akin dahil sa gumagawa ako ng ganitong mga basic na video para matuto yung customer, pasensya na kayo mga boss. Kahit na anong paninira sabihin nyo sa akin sa comment, siguro hindi ko na kayo sasagutin. Mahalaga, alam na ng viewers kung sino kayo. Nagtataka nga lang ako, sabi nyo basic lang ang alam ko, tapos yung iba naman sabi wala naman akong alam. Yung isa naman, lagi na lang itong may kaaway. Isus, nasasaktan ka lang sa mga sinasabi ko. Ang dami mo pang pinapalusot. O manood ka na lang tapos pumarehas ka na para matuto ka at hindi ka na masasaktan sa mga video ko. Ipihit mo yung manibela pa kanan para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. O pag naluwagan mo na yon, hugutin mo na ngayon yung 2 bolt na number 14. Tsaka mo ngayon itulak yung piston. Pag naitulak mo yung piston, malambot siyang itulak, walang problema sa piston. Ibig sabihin okay yon, natanggal mo na yung brake caliper. Yung sunod mong tanggalin ngayon itong 2 brake pad o nalaglag pa. Nakita nyo ngayon itong brake pad mga boss, gagamitan ko ulit ng sandpaper yan para malinis ko itong ibabaw ng brake pad at yung tumigas dito sa brake pad mga boss dahil sa kakapreno mo tumigas na yan, matanggal mo yun kasi ayun ang pinanggagalingan ng ingay kapag nagpepreno ka. Minsan tumutunog siya, di ba? Gumaganon o kaya gumaganon o kaya minsan malakas na malakas. Alam niyo mga boss, may nagawa ako, ang kapal pa ng brake pad pero pag nagpreno, grabe ang lakas ng ingay. Gumaganon talaga siya. Papalabas ko yung video na yon sa susunod na mga araw. Pansamantala, isprayan ko naman muna ng brake cleaner itong brake pad ni customer. O di ba? Na-sprayan ko na yan. Dito naman ako sa sliding pin mga boss, gagamit ako dyan ng vice grip para mahugot ko itong 2 sliding pin dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makita nyo, nahugot ko na itong isang sliding pin. Hindi ko na iayos yung camera mga boss, pero madali lang naman yan para hugutin itong 2 sliding pin dito sa brake caliper. Ito na yung 2 sliding pin mga boss, sinisprayan ko ng brake cleaner yan para matanggal yung lagkit dito sa sliding pin nya. Ayan mga boss, malinis na itong sliding pin, pinahirang ko ng grasa yan. Tsaka ako ngayon ibabalik yan dito sa brake caliper, sa pinakatenga nya. Ayan mga boss, kung makita nyo, itinusok ko na yan. Ayan mga boss, kung nakita nyo, nailagay ko na nga. Isunod ko naman dyan itong isa pang sliding pin. Pinahirang ko rin ng grasa yan mga boss bago ko yan ilalagay dito sa brake caliper. Itutusok nyo lang naman yan, iiwas nyo lang siya dito sa boot nitong sliding pin para hindi kayo mahirapan. Tapos gamit ka na ngayon ng brake cleaner, sprayan mo na ngayon itong rotor disc mo. Para nga kung may kumapit na langis dyan or malagkit, mawas out nitong brake cleaner mo. Tapos gamit ka ngayon ng malinis na basahan, punasan mo itong rotor disc para mas okay na okay yung pagkakalinis mo dito sa rotor disc. I-position ko muna itong camera mga boss para dito naman tayo sa pagkabit ng brake pad. Sa pagkabit ng brake pad mga boss, nakita nyo di ba? Dito sa baba niya may gatla, sa taas may gatla rin. Dahil kung anong itsura ng brake pad mo, ganun din ang itsura nitong brake caliper holder mo. Itatapat mo lang yung brake pad mo sa brake caliper holder sabay tulak. O gaya nito mga boss, panoorin nyo kung paano ko inilagay itong isa pang brake pad. O diba? Tinapat ko lang tapos diniin ko na. Nakabit ko na itong brake pad. Kaya mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, nako, napakadali nyo lang gagawin yan. Hindi pa kayo mapapagastos ng malaki. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. O nakita nyo, di ba? Pag nailapat mo na ng maayos itong brake caliper, isunod mo na sa ilalagay dyan yung 2 bolt na number 14. Ayan mga boss, nilagay ko na itong isang bolt nya. Pinakapit ko na yan sa thread nya. Tapos dito naman sa taas, ganun din. Naipakapit ko na rin yung bolt. Tsaka ako ngayon gagamitan yan ng socket wrench na number 14. Higpitan ko yan gamit itong impact wrench ko. Siyempre naman mga boss, dapat sa tamang higpit lang. Huwag naman sobra-sobra sa higpit. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng mga idea. At kung maaari lang naman, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.